Magandang hapon po mga bata! Bago tayo magsimula sa ating leksyon ngayong hapon, magsitayo ang lahat at tayo'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito na ibinigay niyo po sa amin. Patawarin niyo po kami sa aming kasalanan na nagawa. Maraming salamat po sa araw-araw na buhay na ibinigay niyo po sa amin. Pinagdasal po namin na bigyan niyo po kami ng kaalaman at karunungan sa aming leksyon ngayong hapon. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Magandang hapon mga bata. Kapag sinabi kong magandang hapon, mabati kayo sa akin. Magandang hapon po, Ginoong Rab. Magandang hapon po mga kaklase. Ikinagagalak po namin kayong makita. Sabay-sabay bumati. Mahusay! Bago kayo magsiupo, pulutin niyo muna ang mga basura na nasa ilalim ng iyong mga upuan upang mapanatili natin ang kalinisan sa ating silid, aralan o kahit anumang silid. Mapasilid aklatan man sa atin sa loob ng silid aralan o kahit ano pa yan. At kung wala na kayong nakita na basurahan, maaari na kayong mag-upo. Ayan. Ngayong hapon, susuriin ko kung sino ang lumiban sa ating klase ngayong hapon. Sino ba ang lumiban sa ating klase ngayong hapon? Tingnan nyo nga yung mga katabi nyo. Mahusay! Lahat kayo ay hindi lumiban sa ating klase. Palakpakan nyo naman yung mga sarili nyo. Ayan, mahusay. Dahil lahat kayo ay hindi lumiban sa aking klase. Ayan. Tayo magpapatuloy sa ating pamamahala ng silid-aralan. Ayan. Ano ba ang masasabi natin? Ano bang pumapasok sa isip mo tungkol sa pamamahala ng silid-aralan? Ito ay classroom rules. So, ang guro o ako mismo ang magpapaalala sa inyo ng pamamahala ng silid-aralan. Una, laging ilagay si Jesucristo sa ating puso sa lahat ng oras. O, laging isapuso si Jesucristo. Dahil kung lagi natin isapuso si Jesucristo, maging magalang at mabait tayo. Yun ang pangalawang paalala ko. Yung unang paalala ko naman ay isapuso niyo si Jesucristo sa lahat ng oras. Ayan. At pangatlo, mananatili sa inyong mga upuan. Tingnan ko nga kung nandyan ba kayo sa inyong upuan. Dito ay magaling. Masunurin sila dito. At dito naman ay masunurin. Mahusay kayo lahat. Lahat kayo ay masunurin. Pang-apat naman ay itaas ang iyong mga kamay kung gusto nyong sumagot. At kung may mga katanungan kayo sa ating leksyon. O kahit anong katanungan basta kaugnay sa ating subject. At ang panglima, huwag magsalita kung may nagsasalita. Ito ay nagpapakita ng respeto sa inyong mga kaklase at lalong-lalo na sa mga guro at mga bisita nating guro. Yan. At panatilihing malinis ang silid-aralan. Dahil naniniwala po tayo na ang kalinisan ay kasunod sa kabanalan. Malinaw ba mga bata? Malinaw ba ang aking pamamahala? Mahusay. Dahil naisapuso nyo ang pamamahala ng silid-aralan. Tayo'y magpapatuloy sa ating balik-aral. Magbalik-aral tayo. Kung talagang may natutunan kayo kahapon sa aking leksyon. Ano ba ang ating leksyon kahapon? Ang tungkol sa
pagsasabi ng totoo sa magulang o nakakatanda, at iba pang kasapi ng mag-anak. Ang pagiging matapat at totoo ay ang pagsasabi ng katotohanan, isang kagandahang asal at tanda ng paggalang sa sarili at kapwa. Di ba? Pag magsabi tayo ng totoo, ay ito ay pagsasabi talaga ng katotohanan na galing sa ating puso. Narito ang ilan sa pagpapakita ng pagiging matapat at totoo. Balikan natin kung talagang naintindihan niyo. Laging magpaalam kung saan at kung sino ang kasama. Bakit? Nori, mahusay. Dahil ito ay nagpapakita ng tiwala sa iyong mga magulang kung talagang ikaw ay nagsasabi ng totoo at kung sino ang iyong kasama. Pangalawa, sabihin ang tunay na halaga ng kailangan pera. Bakit naman, Bashri? Mahusay. Para naman ang ating magulang ay alam nila kung ilan ang ibibigay natin na pera sa atin at kung magkano talaga ang kinakailangan natin na babayaran sa eskwelahan, lalo na kung may babayaran kayo o gusto nyo madagdagan ang baon nyo. At pangatlo, iwasan ang pagkuha ng pag-aari ng iba. Bakit naman, Brian? Mahusay talaga dahil hindi mo naman pagmamay-ari yung gusto mong kunin. Halimbawa, may tubig yung kaklase mo. May tubig yung kaklase mo tapos gusto mo kunin ang kanyang tubig. Pero hindi mo naman pagmamay-ari. Iwasan mo na pagkuha ng pagmamay-ari ng iba dahil ito ay hindi naman ito sa'yo. At pang-apat, isauli sa tunay na may-ari ang bagay na napulot o hiniram. Ulitin ko ha, isauli. Pag may nakita kayong pera sa kalsada o kahit saan man yan, isasauli nyo ba? O magtatanong ba kayo sa mga mas nakakatanda sa inyo na may kilala na nawala ang pera? O itatago nyo lang ba ito o igagastos? Desiree, mahusay, dapat isauli mo ito dahil hindi naman yan iyo at hindi mo naman yan pinaghirapan ang pera. Yan. At ang panglima ay sabihin ang tunay na dahilan ng kasalanang nagawa. Halimbawa, kung may nakita kang kaklase na gusto mo na siya ang bintangan mo, na siya ang gumawa ng gulo upang mapahamak ng iyong kaklase, nang sa gayon na siya ay mapagbintangan na siya ang may kasalanan gawa. Na ikaw naman talaga ang gumawa ng kasalanan para mapahamak ang iyong kaklase. Yan. Dapat sa leksyon na yon o sa sitwasyon na yon, magsabi ka ng totoo na ikaw ang gumawa ng gulo para hindi ito mapahamak ang ibang kaklase na akala nila o akala ng iba na siya ang gumawa ng gulo o siya ang gumawa ng kasalanan. Ayan. May takdang aralin ba ako na ibinigay sa inyo kahapon? Ayan. Suriin natin ang ating takdang aralin na nakaugnay sa ating leksyon kahapon. Tingnan natin kung sino talaga ang nakinig sa aking leksyon kahapon. Sige, basahin natin ang panuto. Isulat sapat lang ang tamang sagot. Isulat ang tapat kung ang pahayag ay nagsasaad ng pagiging tapat at hindi naman kung ang pahayag ay nagsasaad ng hindi. Yan, tingnan natin kung sino ba talagang may natutunan sa ating leksyon kahapon. Unang tanong, sabihin ang tunay na dahilan ng kasalanang nagawa. Sinabi ko na. Ano ba? Tapat ba ito o hindi?
Bakit? Angela? Mahusay. Tamang sagot yan dahil sinabi niya ang dahilan ng kasalanang nagawa. Yan. Pangalawa, kumuha ng pera si Van sa pitakan ni nanay ng hindi nagpapaalam. Tapat ba ito? Hindi. Bakit, Andre? Kasi, ayun, mahusay na mahusay ang sagot. Kasi ito kanya ang pera. Ulitin ko, kasi kumuha siya ng pera na hindi kanya at hindi niya ito pinaghirapan sa kanyang sariling kamay. At ang pangatlo ay, sobra ang sukli ng tindera kay Marilyn at hindi niya ito isinauli. Tapat ba ito o hindi? Ayan, hindi dahil hindi niya ito binalik ang sukli sa tindera. Dapat ang sukli ay walang labis at walang kulang. Pang-apat ay iwasan ang pagkuha ng pagmamay-ari ng iba. Tapat ba ito o hindi? Tapat dahil magpapaalam ka muna na hiramin mo ang isang bagay o hingiin mo ang isang bagay kung talagang gusto mo. Pero kung sinabi ng may-ari na hindi naman ayaw niya ibigay sa iyo ng gusto mo, respetuhin mo yon mga bata. Respetuhin nyo yun dahil kasi pinanghirapan din yun ng kanyang magulang. At kung manghiram ka ng isang bagay, ibalik mo agad. Kasi hindi naman ito iyo at hindi mo naman ito pagmamay-ari. At ang panglima ay sabihin ang tunay na halaga ng kailangang pera. Tapat ba ito o hindi? Bakit? Rhea, mahusay. Upang sa susunod, kapag bigyan kayo ng magulang nyo ng pera, ay bibigyan niya kayo ng tunay na halaga na pera na kakailangan ninyo sa eskwelahan. At ito rin ay nagpapakita kayo ng tiwala na nagsasabi kayo ng totoo sa kinakailangang pera. Halimbawa, 200 ang kailangan nyo, pero ang hiningi nyo sa inyong magulang ay 300. Doon na kayo, doon sa sitwasyon na yon, nagsinungaling na kayo. Ayan. Sino ba nakakuha ng perfect na score? Magaling. 4, 3, 2, at 1. Mahusay. Excuse me. Dahil lahat kayo ay nakakuha ng mataas na score, ipasa nyo na yung mga takdang aralin at magbilang ako ng 1, 2, 3, 4, at 5. Ayan, mahusay kayo mga bata. Dahil may natutunan talaga kayo sa ating leksyon kahapon na tungkol sa pagsasabi ng totoo na sa inyong mga magulang. Ngayon mga bata, may tanong naman ako sa inyo. Kumusta kayong mga bata? Mabuti yan, mapagpala ang inyong araw. Nasiyahan ka ba sa mga araw na kasama mo ang inyong pamilya at iyong mga kaibigan? Mahusay na sagot, napakasaya. At may galak kayo na nasa loob. May galak kayong nararamdaman sa iyong puso dahil kasama natin ang Panginoon sa pang-araw-araw na buhay. Pangalawa ay kasama natin ating pamilya at ang ating mga kaibigan. Handa na ba kayong makinig? Handa na ba kayo sa panibagong leksyon? Mahusay! Ngayong hapon, tayo ay magsisimula na sa ating leksyon. Pero bago yan, magbibigay ako ng paganyak sa inyo. Excuse me. Ako'y magbibigay ng word puzzle na aktibidad sa mga mag-aaral. Hanapin niyo ang mga salita na kaugnay sa ating leksyon ngayong hapon. May 5 salita na nakasulat dyan sa ibaba ng
word puzzle at magbibigay ako ng 5 minuto upang hanapin ito. At mamaya, pagkatapos nyo sagutin at mahanap ang word puzzle, susuriin natin kung 5 ba talaga ang nakita nyo mga salita. Tapos na ba? Tapos na ang ating 5 minuto. May nakita ba kayong salita na matapat? Magaling, mahalaga, mahusay, respeto, napakagaling, kapayapaan, mahusay at ang huli ay kayamanan. Nakita nyo ba? Mahusay. Ayan, dahil lahat ng mga salita na nakita nyo ay kaugnay sa ating leksyon ngayong hapon. Pakipasa ng word puzzle at magbibilang ako ng 1, 2, 3, 4, at 5. Dahil alam nyo na kung ano ang mga posibleng mga salita o ating leksyon ngayong hapon, magbibigay ako ng sitwasyon na kaugnay sa ating leksyon ngayong hapon. Nagandahan si Alyssa sa headband ni Jessie. Isinukat niya ito. Pagbalik ay umiyak na si Jessie. Bakit kaya? Ikwento niyo mga bata, base sa inyong pagkaintindi. Uulitin ko. Nagandahan si Alyssa sa headband ni Jessie. Isinukat niya ito. Pagbalik ay umiyak na si Jessie. Bakit kaya? Ikwento mo. Unang tanong. Ano ang isinukat ni Alyssa mga bata? Mahusay ang headband. Pangalawa, kanino ang headband na isinukat? Napakagaling sagot kay Jessie. Pangatlo, bakit umiyak si Jessie? Siguro nawawala ang Nori. Mahusay na pagkaintindi sa ating leksyon o sa ating sitwasyon. Baka o nawawala talaga ang headband ni Jessie. Ano pa? Ano pa mga posibleng rason bakit umiyak si Jessie? Bashri, posibleng kinuha ito ni Alyssa dahil isinukat niya ito at nagustuhan niya. Posible yun na kinuha niya at inangkin niya na kanya yun. Pangapat, sa paningin niyo, kinuha kaya ni Alyssa? Oo. At kung kinuha niya ito, ano ang dapat gawin ni Jessie? O ano ang dapat ang gawin ni Alyssa? Ang gawin ni Jessie ay sabihan niya si Alyssa na hindi yan kanya ang headband. Akin yan. Sa tamang paraan niya na sasabihan si Alyssa. At si Alyssa naman, dapat isipin niya na hindi yun kanya. Yan. Ano ba ang masasabi natin ngayon hapon tungkol sa ating sitwasyon na ibinigay ko? Ay tungkol kay Alyssa at kay Jessie. Tungkol sa kinuha ni Alyssa ang headband ni Jessie. Sa tingin niyo, tama ba ang ginawa ni Alyssa? O bakit man? Bakit hindi? Kasi kinuha niya ang headband ni Jessie. Yun ang sinabi ko sa dating leksyon, sa kahapon na leksyon, iwasan natin na kumuha ng pag-aari ng iba. Ayun. Nagpapaalam ka ba kapag ikaw ay nanghihiram ng gamit? Sigurado ba? Sino ang nagpapaalam dito na nanghihiram ng gamit bago niya ito hiramin? Magaling, dahil ito ay nagpapakita ng respeto kung papayagan kayo na inyong mga kaklase na hiramin ang mga bagay na gusto nyong hiramin. Kasi inyo naman yun pagmamay-ari. Yan. Bakit kayo nagpapaalam mga bata? Gusto kong sagot ni
Glyza. Ayan, dahil ayaw niya na mag-alala ang kanyang kaklase na baka nawala na yung gamit niya. Saan na yun napunta? Saan na yun napunta yung gamit ko? Hindi ko na alam. Parang ganon. Dapat maging aware yung ating kaklase na nanghiram tayo ng gamit. Pangapat, bakit kailangang magsabi ng totoo? Ulitin ko ang tanong, mali pala mga bata. Ikaw ba'y laging nagsasabi ng totoo kung kumuha ka ng hindi iyon? Mahusay. Bakit kailangan magsabi ng totoo na kumuha ka ng gamit ng hindi iyo? Mahusay na sagot. Sinabi na ni Glyza kanina para hindi mag-alala ang may-ari kung saan na yung gamit nito. At ang huli, anong kabutihan ang may dudulot ng pagsasabi ng totoo? Mahusay. Ang pagsasabi ng totoo ay mahalaga sa paninindigan ng katotohanan. At tunay nitong halaga ay pagiging isa at matatag na ugnayan sa pagitan ng wika at kaalaman. Ayan, mahusay talaga kayo mga bata mag-intindi ng sitwasyon ng tungkol sa kay Eliza at kay Jessie. Sa paningin niyo mga bata, ano ba ang ating leksyon ngayon na base sa ating sitwasyon na binigay ko kanina? Glyza, mahusay. Ang pagsasabi ng totoo pa rin sa magulang, nakakatanda at iba't iba pang mga kasapi na mag-anak o sa ibang tao sa pamamagitan ng pagsabi ng totoo na kumuha ng hindi iyo. Tayo magpapatuloy sa ating leksyon sa pagsimula ng ating layunin. Unang layunin, nakatatalakay ang tungkol sa pagsabi ng totoo sa magulang, nakakatanda at iba pang mga kasapi ng mag-anak. Mamaya ibabahagi ko ang pagsasabi ng totoo sa magulang, nakakatanda at iba pang mga kasapi ng mag-anak na kumuha ng hindi kanya. Ibabahagi ko yun mamaya. Pangalawang layunin, na ibabahagi ang kahalagahan at kabutihan ng pagsasabi ng katotohanan kung kumuha ng hindi kanya sa inyong mga magulang na kaugnay sa ating pang-araw-araw na buhay. Mamaya iugnay ko to sa pang-araw-araw na buhay na tungkol sa ating leksyon ngayong hapon. At nabibigyan ng kahalagahan ng pagsasabi ng totoo sa iyong mga magulang at sa ibang tao sa pamamagitan ng pagsagot sa tanong sa ating aktibidad. Mamaya, pagkatapos ng ating leksyon, ng aktibidad na kaugnay sa ating leksyon, ako ay magbibigay ng assessment. Kumbaga, suriin ko kung talagang nakinig kayo, kung talagang may natutunan kayo ngayong hapon. Ayan. Ang ating leksyon ngayong hapon ay tungkol sa pagsasabi ng totoo sa magulang, kasapi ng mag-anak at nakakatanda ng totoo kung kumuha ng hindi kanya. Yun. Ang pagiging matapat ay pagsasabi ng totoo. Ito ay nagpapakita ng positibong pag-uugali. Sa pamamagitan ng pagsasabi ng katotohanan, ay mas higit kang magiging masaya, mapapabuti ka bilang bata. Tiyak na matutuwa sa iyo ang inyong mga magulang kung ikaw ay maging matapat. Simpleng paraan. Maging matapat ka sa lahat ng oras. Ang pagiging matapat ay matuturing na kayamanan na hindi mapapalitan. Ang pagsasabi ng totoo ay pagpapakita ng kabutihan at katapatan na
nagbubunga ng maayos at magandang samahan sa tahanan, paaralan at pamayanan. Dapat nating isaisip na kailangan maipakita ang katapatan sa lahat ng pagkakataon. Hinahangaan ng lahat ang taong matapat. Marami ang nagtitiwala sa kanya. Yan. Yun ang ating leksyon. Maraming tao ang humahanga at nagtitiwala sa isang batang matapat sa simpleng bagay. Yan. Magbibigay ako ng sitwasyon na tungkol sa ating leksyon ngayong hapon. Panibagong sitwasyon. Naglaro kayo sa palaruan na inyong paaralan. Maya-maya ay may nasipa kang supot at iyong pinulot. Ang laman pala nito ay pera at ID. Ayun mga bata, kung may nakita kayong pera at ID, itatago nyo ba? Mamaya malalaman natin sa ating mga katanungan. Kung ikaw ay nakasipa ng supot, itatapon mo ba ang pitakang napulot? Mahusay na sagot, Glyza. Kasi hindi naman po yun akin at ibabalik ko po sa may-ari. Dapat hindi ka kumuha ng hindi iyo o hindi kanya at ibabalik mo ito sa may-ari. Pangalawang tanong, pupulutin mo kaya ang pitaka at ipapaalam mo sa punong guro? Kung ikaw yung nasa sitwasyon mga bata, ipapaalam mo ba? Bashri, mahusay upang maipaalam niya sa mga kasamahan niya sa paaralan kung kanino yung pitaka na nawala o kanino yung pera at ID na nawala sa loob ng paaralan. Mahusay. Pangatlong tanong, hanapin mo ba ang tunay na may-ari at ibabalik mo ba sa kanya? Ibabalik mo ba ang nakitang pera o ID? Nori. Opo, kasi nag-aalala yung may-ari, baka gamitin niya yun sa pambili ng gamot, pambili ng pagkain sa pang-araw-araw nila na buhay. At kailangan niya ng pera na pambayad ng bills sa kuryente, sa tubig at marami pang iba. Pang-apat, babawasan mo ba ang laman ng pitaka kapag isasauli mo sa may-ari? Bakit, Bashri? Mahusay kasi hindi naman yun atin at hindi naman natin yun pinaghirapan ang pera. Kaya ibabalik mo ito ng buo kung magkano ang nakita mo na pera. At panglima, sasabihin mo ba sa iyong guro na may napulot kang pitaka? Bakit? Mahusay upang maisabi niya sa ibang guro kung kanino yung nawawala ang pitaka. Dahil sa ngayon na panahon mga bata, hindi madali maghanap ng pera. 1 piso ay napakahalaga. 100 piso ay sobrang mahalaga. Paano na yung 1,000 yung nakita nyo? Sobrang halaga nun. Sobrang mahalaga. Ayun. Uulitin ko, maraming tao ang humahanga sa mga batang matapat. Lalo na sa mga simpleng bagay na nakita sila ng pera, ID, ano pa yan sa daan, na naibalik nila sa may-ari. Kasi hindi naman yun kanila. At hindi sila kumuha ng hindi nila pagmamayari. Kasi yung leksyon natin ngayong hapon ay kumuha ng hindi kanya, hindi natin pagmamayari. Wala na bang mga katanungan? Ayos na ba ang ating diskusyon o leksyon ngayong hapon? Mahusay, may natutunan kayo ngayong hapon sa aking leksyon. Tayo'y magpapatuloy sa ating paglalapat o activity na
kaugnay sa ating leksyon. Panuto. O bago tayo magsimula, kumuha kayo ng isang buong papel at isulat nyo ang iyong pangalan at sumulat kayo sa inyong papel na 1 hanggang 5. Sige nga mga bata, babasahin ni teacher o babasahin ni guro ang panuto. Makinig kayo mga bata. Isulat ang tamang sagot sapat lang. Isulat ang tapat kung ang pahayag ay nagsasaad ng pagiging tapat at hindi naman kung ang pahayag ay nagsasaad ng hindi. Magbibigay ako ng 10 minuto o 5 hanggang 10 minuto upang sagutin nyo ang ating paglalapat o activity ngayong hapon. Tapos na ba? Tapos na ang oras ng inyong pagsagot ng ating activity. Magbibila ako ng 5, ipasa nyo na ang activity sa harapan. 1, 2, 3, 4, at 5. At ibibigay ko sa mga kaklase nyo upang suriin natin kung talagang may natutunan kayo. Kaya sinabi ko sa inyo na ipapasa nyo ang papel nyo upang ibigay ko sa mga klase nyo na hindi nyo kilala, hindi nyo kaibigan. Para malaman natin sa ating silid-aralan kung sino talaga ang matapat sa pagsusuri ng ating activity ngayong hapon. Unang tanong, may nakitang pitaka si Rhea sa paaralan at kanyang sinabi ng kanilang punong guro na may nakita siyang pitaka. Tapat ba ito o hindi? Tapat. Mahusay. Unang tanong, tapat. Pangalawa, inamin ni Alan sa kanyang guro na siyang kumuha ng damit ng guro dahil nagustuhan niya ito. Tapat ba ito o hindi? Tapat, dahil inamin niya na kumuha siya ng hindi kaniya. Tama. At tapat. Tama yung sagot niyo. Pangatlo, kinuha ni Carmen ang headband ni Zenaida. Tapat ba ito o hindi? Hindi, dahil kumuha siya ng hindi kanya. Base sa ating leksyon kanina, kinuha niya ang gamit na hindi kanya. Ayan. Pang-apat, kumuha ng headset si Mati sa bag ni nanay at hindi binalik sa kanyang lola. Tapat ba ito o hindi? Hindi, dahil kumuha si Mati ng hindi kanya na kay Lola Inday yun ang headset. Yun. At ang huling tanong, nakapulot si Liza ng payong at ibinalik ito sa may-ari. Mahusay. Tapat ba o hindi? Ayan. Tapat ito dahil ibinalik niya ang payong sa may-ari. Mahusay. Ako ay magtatanong sa inyo mga bata. Ano ba ang mabuting resulta? Ano ba nararamdaman nyo kapag nagsasabi kayo ng totoo? Magaan sa pakiramdam, mahusay Liza, dahil nagsabi kayo ng totoo na hindi ito iyo na kinuha mo yung gamit sa ibang tao. Diba, sinabi ko kanina, pagsasabi ng totoo ay nagsasabi ng katotohanan o nagpapakita ng katapatan. Sa iyong buhay, sa pang-araw-araw natin na buhay, ang pagiging matapat ay dapat sa simpleng bagay, magpapaalam kayo sa inyong magulang na maghingi kayo ng soft drinks, maghingi kayo ng pera na gusto niyong bilhin sa tindahan, at hindi naman kagaya ng ibang mga bata na kumuha lang sila ng pera na hindi kanila at hindi alam ng kanilang magulang. Uulitin ko,
Maraming mga tao ang humahanga sa matapat na bata. Sa simpleng bagay, humingi ng soft drinks sa lola, pahingi please, pahingi ako ng soft drinks, o magpaalam ka sa mama mo na, mama, pwede ako maghingi ng 10 piso para ibili ko lang sana ng super stick. Pero totoo dapat yung sinabi mo na dapat super stick yung talagang bibilihin mo, mga bata. Kasi nagpapakita tayo ng katapatan na dapat kumuha ng hindi kanya. E di paano kung gusto mo yung super stick, pero iba pala yung binili mo? Ganon. Kumuha ka, nagpaalam kasi yung mama, pero hindi ka nagpapakita ng katapatan. Yun din ang punto na sinasabi ko sa pagpapahalaga ng integrasyon sa ating buhay. Ayan. Tayo magbabalik sa ating layunin. Natalakay ba natin ang tungkol sa pagsasabi ng totoo sa ating magulang? Sa paanong paraan? Mahusay, Glyza, sa ating diskusyon ngayong hapon. Na ibabahagi ba natin ang kahalagan ng kabutihan na pagsasabi ng katotohanan? Sa paanong paraan? Sa pasasabi ko kanina kung ano ang pakiramdam na nagsasabi ka ng totoo. At ang pangalawa ay iniugnay natin ito sa pang-araw-araw na buhay at nagbigay ako ng sitwasyon na tungkol sa leksyon na kumuha ng hindi natin pagmamayari. At nabibigyan ba natin ng kahalagan na pagsasabi ng totoo sa iyong mga magulang at sa ibang tao sa pamamagitan ng pagsagot sa tanong sa ating aktibidad? Sa paanong paraan? Sa aplikasyon ng sa ating activity pagkatapos ng ating leksyon. Lahat natin ay natumbok natin ang ating layunin, mga bata. Wala na bang mga katanungan? Mahusay. Magpapatuloy tayo sa ating pagtataya. Yan, magbibigay ako ng test paper o papel na may mga sagot na. Ay yung may mga tanong at may mga pagpipilian kayo sa inyong sasagutan. Panuto, bilugay ang titik ng tamang sagot. Yan. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto na sagutin ang pagtataya. Suriin ko talaga kung talagang may natutunan kayo. Tapos na ang 5 minuto, makipagpalitan na kayo sa inyong kaklase at suriin natin kung talagang may natutunan kayo. Unang tanong, letrang B. Pangalawa, letrang D. Pangatlo, letrang A. Pang-apat, letrang C. At ang pang-5, letrang D. Sino ang nakakuha ng perfect na score? Mahusay dahil lahat kayo ay may natutunan sa ating pagtataya. Ipasa nyo na ang papel. Magbibilang ako ng 1, 2, 3, 4, at 5. Wala na ba kayong mga katanungan, mga bata? Magaling dahil lahat kayo ay may natutunan sa ating leksyon ngayong hapon. Ako ay magbibigay ng takdang aralin at may ibibigay ako na papel na may sitwasyon at may mga katanungan na sasagutan nyo sa inyong mga bahay na kaugnay na naman sa susunod nating leksyon pagka bukas. Ayan. May natutunan ba kayo, mga bata? Ano ba ang natutunan nyo ngayong araw na ito? Na hindi kumuha ng hindi mo pagmamayari. Ayan. Doon natin masasabi na nagsasabi tayo ng totoo sa pamamagitan na kumuha tayo ng hindi atin. Na maging tapat tayo na para hindi mag-alala yung may-ari ng kinuha natin na gamit. Yun. Lalong-lalo na mga bata, yung tubig, yung lapis, at marami pang iba na nakaalala yung may-ari. Ayan.
Ayan mga bata, mahusay dahil kayo ay may natutunan at itago nyo na yung mga takdang aralin na ibinigay ko sa inyo at bukas susuriin natin kung talagang may naintindihan kayo na tungkol sa sitwasyon na yan at susuriin natin para malaman natin kung ano ba ang mga posibleng sagot dyan. Ayan. Yun lang ang ating klase ngayong hapon. Bago tayo magtapos sa ating klase, magsitayo ang lahat at tayo'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito dahil may natutunan ng aking mga estudyante na tungkol sa pagsasabi ng totoo na hindi kumuha na hindi pagmamayari. Pagdasal ko, Panginoon, na tulungan mo po sila na hindi sila kumuha ng hindi kanila dahil hindi naman nila ito pagmamayari. Maraming salamat po sa binigay niyo po na kaalaman at karunungan sa pang-araw-araw na buhay. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Paalam mga bata! Makikita pa tayo bukas. Paalam mga bata!